Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD, upang magbigay ng kaalaman sa ating mga security personnel. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Raul Canseco. Okay? So, Mr. Raul Canseco, sa aking kaibigan, so maraming salamat at ako'y natuntun mo sa aking YouTube channel. Okay? So, maraming salamat sa pagsubaybay at sana maibahagi mo ang channel na ito sa mas marami pang mga security personnel na ating makasalamuha para makatulong at lumawak pa ang kanilang kamalayan. Okay. Ang tatalakayin po natin ngayon ay circumstances affecting liability. No? Ano ba itong mga circumstances affecting liability? Kung minsan po, mapapanood nyo kahit sa pelikula na kung minsan yung mga pelikula na tumatalakay sa isang paksa na kung saan yung bida ay nakagawa ng pagpaslang or nakagawa ng isang criminal offense na kung saan ang sinasabi napilitan lang siyang gawin yon, no? O kaya hindi niya sinasadyang gawin yon. Okay? So, yan po, meron pong batayan yan sa ilalim po ng batas, no? Hawak po natin ngayon yung ating kopya ng Revised Penal Code. Okay? So, ito po yung binabasa-basa po natin, no? Doon po sa mga nagtatanong, hindi po tayo isang abogado, no? Subalit tayo po ay nagbabasa-basa at sa ating pong karanasan ay bilang isang security professional, security practitioner, ibinabahagi po natin yung ating mga nararanasan, no? Binabahagi natin sa mas nakararami, no? Sapagkat yung karanasan po, no? Yan po ang the best teacher, no? Yung ating karanasan, yan po yung talagang hahasa sa atin para sa mga bagay na ganito. Okay. So sa ilalim po ng batas, merong mga pangyayari na pwedeng makaapekto, no, sa ating pananagutan o yung liability. So circumstances, pangyayari, liability, pananagutan, no? Let's say nakagawa tayo ng bagay, no, na kung saan merong criminal implication. Okay? So ano ba itong mga pangyayari na ito? No, meron pong apat na sinasabi ang batas, no. Una, yung tinatawag na justifying circumstances, no? Ano po ba? Tatalakayin natin yung apat, no? Pero yung paghimay po sa kanila, yan po ay maaring matalakay natin sa mga susunod po na video. So una yung tinatawag na justifying circumstances, no? Ano ba yung justifying circumstances? It is the act, no? The act is voluntarily committed, but there is no malice because the employee acted in good faith, being impelled by some lawful motive. No, ito po ay notes natin doon sa ating special investigation course, no? Ngayon, sa Revised Penal Code po, no? Nakalagay po dito, no? Anyone who acts in defense of his person or rights, provided that the following circumstances concur, no? Ano po 'yon? So sinasabi diyan, merong unlawful aggression, di ba? So ibig sabihin, justifying circumstances refers to defenses that provide for lawful justification or reasons as to why the accused committed the crime and thereby resulting in no criminal liability. So meaning, ito pong justifying circumstances ay maaring nagawa, no? So ito po ay depensa kung bakit nagawa, no? Gina-justify mo kung bakit mo nagawa yung isang offense, no, o yung isang krimen na sinasabing krimen nga na sinasabi ng batas, di ba? So justifying circumstances, let's say, di ba? So sa mga self-defense, di ba? Bakit ba nagawa mo siyang saktan o sugatan? Di ba? So sinasabi diyan merong unlawful aggression. Anyway, palalimin po natin yan sa mga susunod na video, no? Ikalawa po, yung tinatawag na exempting circumstances. No, ano po ba yung exempting circumstances? Siya nga pala, no, yung justifying circumstances, no, yan po ay nakasaad sa Article 11 ng Revised Penal Code. Ito naman pong exempting circumstances, ito po ay under Article 12. No? So ano po ba yung sinasabi dito? There is no malice because the act is not voluntary.
or the act complained of was accidentally done or the omission was unavoidable. Di ba? So, dito po, base lang po rito sa definition, no? Pwede pong mangyari yan dun sa halimbawa, tawag niyan, yung mga tao na wala sa sarili, no? Maaring imbecile or insane person, no? Pwede rin yan mangyari sa kaso ng mga minor de edad, no? Na halimbawa, nakagawa ng krimen out of ignorance, no? Na dahil hindi nila alam na mali pala yon or what, di ba? So, at meron pong Republic Act 9344, no? Which exempt minor, no, which exempt minor from criminal liability. No, malinaw po 'yan sa isinasaad ng RA 9344, no, Republic Act 9344, yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Nakalagay po diyan na ang isang minor de edad below 15 years old ay automatic na exempted sa criminal liability. No, meron din naman sinasabi na above 15 years old but below 18 years old, pwedeng ma-exempt sa criminal liability unless walang tinatawag na discernment. No? Tinalakay na rin natin po yan sa ilang mga video natin. Okay? And even yung justifying circumstances, may mga natalakay na rin po tayo before. Okay? So, yan yung una, justifying circumstances. Pangalawa, exempting circumstances. Pangatlo naman, ito naman, nakaka-apekto naman, no, doon din sa pananagutan, yung tinatawag na mitigating circumstances, no? Ano ba yung mitigating circumstances, no? Incurs the liability but the presence of these factors lessens the penalty. So, maaring dito sa mitigating circumstances, no, upon court trial, upon hearing, maaring mabawasan. Maaring nagawa mo yung isang aksyon o yung isang act, no, illegal act na sinasabi, pero maaring mabawasan yung iyong punishment or penalty, no, base ron sa mga pangyayari, di ba? So kasama na rin diyan yung sa minor, di ba? Okay, or maaring nagawa mo lang yon dahil yung buhay mo ay o buhay ng mahal mo or relatives mo ay nasa panganib, mga ganung bagay. So, mitigating circumstances. Okay? And lastly, yung pang-apat po, yung tinatawag na, ito naman, aggravating circumstances. Ito naman yung nakakapagpataas, nakakapagpaangat pa doon sa degree ng iyong pananagutan. Diba? Sa antas ng iyong pananagutan. Diba? Aggravating, sabihin nagpapataas, no, ng antas ng iyong pananagutan. Diba? So, incurs the liability in the presence of these factors increases the penalty. Yung mitigating circumstances decreases the penalty. Ito naman, o lessens the penalty, ito naman increases the penalty. Di ba? So, halimbawa, merong unlawful aggression. Okay? So, may sumugod sa'yo. Ito, halimbawa lang po. No? Ihimay naman natin to sa mga susunod na video. May sumugod sa'yo. Di ba? So, wala naman siyang patalim, wala siyang sinugod ka. Okay? Eh, naalala ko nga, meron akong naging gwardiya dati na parang hinamon or nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng isang painante. Nauwi sa konfrontasyon, nauwi sa pisikalan, no? Na hanggang sa nabaril siya nung gwardiya. Okay? So, ang malungkot nito, nung nadala sa pulis, nakasuhan pa yung gwardiya. Diba? So, naging aggravating. Tandaan nyo po, no, bilang mga gwardiya, tayo po ay considered as armed, no? Armed individual, di ba? Minsan nga, sabi nga sa lumang batas, no, sa Republic Act 5487, basta tayo po ay naka-uniforme, we are considered as armed. Di ba? Ngayon, dahil tayo ay security professional, anong assumption? We are trained. Okay? Ngayon, kung halimbawa nauwi sa pisikalan yung inyong pagtatalo, no, later on, nabaril mo or what, no?
tandaan nyo po, may tinitingnan ang batas dyan, di ba? Kung halimbawa, nag-resort ka agad sa pamamaril, hindi mo ginamit yung batuta mo o yung other less mga non-fatal instrument or action na pwede mo sanang ginawa hindi mo nagawa, nag-result ka agad dun sa deadly force. Delikado po yan. Maaari po tayong malagay sa alanganin. So, aggravating circumstances po yan. Okay? Anyway, sa mga susunod na video po, tatalakayin natin ng isa-isahin po natin to, no? Yung justifying, ito po yung mga pangyayari na maaring makaapekto sa pananagutan ng isang akusado. Di ba? So, ano po yung 4? Justifying circumstances, exempting circumstances, mitigating circumstances, and aggravating circumstances. Yan po yung 4 na mga pangyayari na maaring makaapekto sa antas ng ating pananagutan, no? Kung tayo man po ay malalagay sa isang paglilitis. Okay po? So, muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.